Bonoan, resign. Yan ang panawagan ngayon ng ilang personalidad sa harap ng lumalalim na issue ng umano'y irregularidad sa mga flood control project. Hirit ng isang kongresista, kung hindi incompetent ang kalihim ng DPWH ay kasama umano ito sa mga korap na hinahayaan lang ang ganitong problema sa kanyang kagawaran. Sibakin niyo na po si Secretary Bonoan. Mas lumalakas at dumarami ang panawagan ng ilang mambabatas at sektor na tanggalin na sa pwesto si Public Works Secretary Manuel Bonoan. Sa harap kasi ng kaliwat kanang alegasyon ng anomalya sa flood control projects ng naturang ahensya, sinabi ni Bonoan na wala umano siyang alam. Kung hindi mo alam yung nangyayari dyan sa ahensya mo at tinuturo mo yung mga regional director at district engineer, incompetent ka. At kung alam mo naman yung mga maanomalyang proyekto pero wala kang ginawa, di korap ka. Sa privileged speech ni Senator Ping Lacson nitong August 20, ibinunyag niyang aabot sa 1.9 trillion pesos na nakalaan dapat sa infrastruktura ang nawardas lang dahil sa korupsyon sa nakalipas na 15 taon. Isiniwalat niya rin na sa bawat proyekto, swerte na kung may matirang 40% para sa totoong project implementation matapos ang lahat ng gastos at umano'y lagay sa Bids and Awards Committee, Commission on Audit, mga politiko at project proponents. Kakatayin pa ang budget para sa mga lagay, commissions, SOPs at iba-iba pang terminong binubuo para sa shares ng mga korap. More than flood control, what the Filipino people badly need to see is grid control. Kaya naman maraming mambabatas ang nagpasalamat sa report ni Lacson at sinuportahan ang kanyang panawagan na mapanagot ang mga sangkot rito. Harap-harapan na pong niyanakawan ang taong bayan dahil sa kakulangan ng pananagutan. Our people deserve no less than truth, transparency, and justice. Huwag na po nating hintayin na lumubog ulit ang bayan bago tayo kumilos. Mr. President, ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan sa Bulacan. 2025, 1.37 billion a day ang budget ng DPWH. Ngayon po, dun sa National Expenditure Program na pinrepresenta sa atin ngayon ng 2026, 1.08 billion pesos a day ang budget ng, again, Mr. President, DPWH alone. Bilang tugon sa issue, inanunsyo ng House Tri-Committee ang investigasyon ng Kamara sa flood control anomalies. Bagay na kinontra ni Congresswoman Leila De Lima dahil sa anyay conflict of interest. Iniuugnay ang ilang mga mambabatas sa mga kontratista ng pamahalaan at ilang mambabatas din ang nasa likod umano ng insertions sa flood control budget. This would not sit well to the public. It would impact significantly on the integrity and dignity of this institution. Si former DPWH Chief Rogelio Singson, sang-ayon din na dapat ay hindi ang mga kongresista ang mag-iimbestiga. It has to be third-party engineering companies, local companies who will inspect these projects and see to it that they are within reasonable amounts, that they mean they're really there to address specific problems. Yung pinapakita ni President Bongbong na ghost projects, napakasama naman nun. Hamon ngayon ni Singson, itigil na muna ang lahat ng flood control projects sa bansa upang masiyasat kung lehitimo nga ba at hindi lang mapupunta sa korupsyon ang proyekto.